Hello Capricorn, Sun, Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ni Capricorn, we have Dolphin. Napakaganda nito kasi merong financial gain na dadating, merong papasok na pera, and sabi dito, usually coming from something you did in the past. No? So, siguro ano to, po pwedeng business ito, no? Na, syempre, kakapital ka, yung gano'n. Tapos ngayon, may profit na, may gain na. Po pwede rin na investment siya, no? And dadating na yung return of investment mo. So, pwedeng ganun din ang ganap. Or baka sale of property. Baka meron kayong ibebenta, no? Na lupa or bahay, something like that. So, we have ring, a marriage will take place, either romantic or business. Ayan. So, exciting ito. Kasi meron ditong marriage na mangyayari, merong magaganap na pag-iisang dibdib, ang po pwedeng romantic ito. No? Ito yung ano, literal na kasalan or po pwede rin na merong business partnership na papasukin ang iba sa inyo. So, good luck. We have courage, a journey, either physical or mental. Ayan. So, merong travel si Capricorn. You're going to travel somewhere. No? O physical na travel or pwede rin naman ang iba sa inyo mental travel ito. Maaaring malayo ang nararating ng isip ninyo, maaring isip ng isip din kayo, something like that, no? So, pwedeng merong maybe you are setting expectations or setting intentions ngayon, and it could be a long term, no? Pwedeng nagsisetting kayo ng long term goal, ganyan, or pwede rin na kayo ay nag-iisip because there is a problem siguro na you are trying to solve, no? So, pwedeng ganun din ang ganap dyan. So, we have tankard, celebration, fun, enjoyment, right? So, merong celebration. So, maaari na related yung celebration na yan dyan sa kasalan, no? Maaaring wedding party yan. Or, pwede rin naman na something else, pwedeng ibang dahilan, and pwedeng may reunion, no? Or pwedeng meron kayong achievement, ayan, na isi-celebrate. So, good luck sa iyo and have fun. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para kay Capricorn. We have debt paid. Ayan, so napakaganda kasi mababayaran na. Ang mga pagkakautang ninyo, Capricorn. Ayan, so magkakaroon na kayo ng kaperahan na kaya magkakabayad na kayo, no, sa inyong mga pagkakautang kung meron man. So, pwede, no, na yung financial gain na to, ito yung magiging susi para matapos na, no, ang mga utang, mabayaran na. So, congrats. We also have work from home. So, ang iba siguro sa inyo nakabase sa bahay at diyan kayo nagtatrabaho, no? So, that's really beautiful kasi maaari din na ini-enjoy nyo din yan kasi syempre pag nasa bahay tayo, mas komportable, hindi ba? Hindi na kailangan gumayak araw-araw, hindi na kailangan mag-travel, hindi na kailangang mag-uniform, 'di ba? At mas komportable pag nasa bahay. At the same time, 'di ba? Makakatipid kayo, 'di ba? Sa pamasahe kung namamasahe or sa gasolina kung kayo ay nagde-drive. So, no, somehow, no, electricity lang, 'di ba? Ang iisipin ninyo. So, feeling ko some of you are also enjoying that, no, work from home. Huge decisions. So, maaaring meron kayong mga malalaking desisyon na kailangan gawin sa ngayon that could be related to business partnership, management of your money, maaaring meron kayong mga offer of investment. So, malaking decision yan na gagawin ninyo kung saan ninyo ilalagak ang inyong pera, something like that, 'di ba? So, yun. But, maaring marami din kayong
kailangang tignan, no, na mga sitwasyon. Maybe you need to consider different things. Marami sigurong bagay dito na you need to take into consideration. Kaya kailangan pag-isipan mabuti. Okay? Kailangan pag-isipan mabuti dahil mas magandang pinag-iisipan ng talagang mabuti, binubusisi yung sitwasyon sa pagdedesisyon rather than mabilisan, no? Yung kung ano na naisip nyo, yun na yun, diba? At para hindi kayo magsisi, diba? And kapag merong ganyan, mga huge decision, mas magandang gamitin ninyo yung ang inyong intellectual, diba? Yung logical mind ninyo para nang sa gayon talagang hindi kayo magkamali, diba? So, by the way, Capricorn, maraming salamat muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din, for those who are not skipping the ads. Malaking tulong po yan sa akin. And please click the join button din kung gusto po ninyo mag-join sa membership. Thank you. So, go wild. Ayan, Capricorn, go wild. So, maaari na siguro lalo-lalo na sa pagdedesisyon na to. Pwede rin kasi na yung desisyon na to is related to an opportunity. Maaring marami kayong pinagpipili ang oportunidad. So, mahirap, 'di ba? If you're just going to jump into something na basta nakita ninyong okay to. So, eto na 'yon. Na hindi niyo iimbestigahan or hindi niyo na aalamin pa ang ibang bagay, no, covered ng na nasakop, scope ng opportunity na yan. Kaya siguro, no, siguro ito yon, no, yung huge decision na to, kasi maybe this is something na once in a lifetime dumating na opportunity. And go wild, no, at be fearless and bold, kumbaga, no, sa sa pagpipili dito, no. So maybe kasi baka kailangan na dito ng tawag dito, maybe you need to kumbaga come out of your comfort zone, 'di ba? So maaaring ganoon, kaya kailangan ninyo na maging matapang, 'di ba, sa pagdedesisyon. So clear your mind, yun din ang kailangan, 'di ba, na related pa rin yan dito sa huge decision na gagawin ninyo. Kailangang mag-decision kayo na kapag malinaw ang isip ninyo. Do not rush making decisions, lalo-lalo na sa mga yung nasa high emotions kayo. Kumbaga, kung galit, kung sobrang excited, sobrang saya, mas magandang kalmado kayo. No? Kapag kalmado kayo, doon kayo mas magandang magdesisyon. So, clear your mind first, okay? Before you make any decision. And importante, no, na kailangang alam ninyo ang bawat detalye. Alam ninyo kung ano ang scope ng opportunity na to. Alam ninyo kung anong mga benepisyo nito, anong mga ma-i-offer nito sa iyo versus kung ano man ang dati ninyong trabaho. Diba? Dapat mas mabuti, no, yun na bagong opportunity na kukunin ninyo rather than o compare doon sa dati ninyong ginagawa, kasi 'di ba, para exciting yung pagbabago. So know you are loved. Okay, this is a reminder din para sa inyo na you are loved by people. You are loved by many. Even if siguro may mga siguro ang iba sa inyo, 'di ba, hindi ninyo nararamdaman na mahal kayo ng mga taong mahal nyo din. Kasi there are some people na hindi expressive, 'di ba? May mga tao na hindi hindi PDA, 'di ba? Kung sa person ninyo, may mga taong hindi matapang magsabi ng kanilang nararamdaman. Some of the people, 'di ba? We have different ways of showing our love sa mga tao, hindi ba? Marami tayong iba't ibang paraan sa pagpapakita or pagpaparamdam ng ating pagmamahal. Kaya iba-iba tayo ng kumbaga language of love, 'di ba? May mga taong hindi masalita, no, hindi nag-I love you, mga ganon, pero may service.
'di ba? Inaalagaan ka, pinagluluto ka, 'di ba? Pini-prepare yung mga gamit mo, bago pumasok sa trabaho, inaasikaso ka pag-uwi mo, yung mga gano'n ba, no? Even though those people hindi nagsasabi ng I love you, but that is yung love language niya is service, no? So, maaring gano'n. So, yun, know you are loved. Okay? Kaya huwag kayong magtatampo or huwag kayong magagalit sa mga taong mahal nyo kasi mahal ka din nila. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.